Bago na ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa The Netherlands ay ilang beses kinontra ng kanyang pamilya ang pag-aresto sa kanya. Pinalagan din ito ng mga dating miyembro ng kanyang gabinete. Ang mga pangyayari mula nang bumalik si dating Pangulong Duterte mula sa Hong Kong, balikan natin sa unang balita ni Maki Pulido. Sa loob pa lang ng eroplanong sinakyan niya galing Hong Kong, may kausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol saan nila'y arrest warrant. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Bago pa lumapag ang flight ni Duterte, lalo pang naghigpit ang seguridad sa NAIA at nagkalat ang mga pulis. Dumating sina PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre, kasama ang kinatawan ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bit-bit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Sa FB Live ni Alex Paul Monteagudo, dating National Intelligence Coordinating Agency Chief ni Duterte, nakuha ng nag-uusap sa labas ng boarding gate sina Torre at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Paglabas ng eroplano, kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, anak na si Kitty, pati sarili nilang mga security at mga dating gabinete. Nakunan sa Instagram Live ni Kitty ang diskusyon sa pagitan ni Duterte at Hanilet bago tumungo sa VIP area ng NAIA Terminal 3. Asa si Bingbong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lagi agianan. Wala yung mga na ay warrant. Wala lagi wala. Isinakay si Duterte sa coaster ng PNP sa labas ng NAIA kasama sina Hanilet, Kitty, mga abogado at mga dating cabinet secretary niya. Mula airport, nagtungo sila sa Villamor Air Base kung saan binasahan ng Miranda rights si Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen Pursuant to Article 25.3a of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7.1a of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines. Must be murders, hindi lang disorder. at kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kinwestiyon naman ng ilang miyembro ng dati niyang gabinete ang jurisdiksyon ng ICC. Chief General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa Jargo lang. And then, hindi pa kayo na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? Sa loob ng Kalayaan Hall, pinakain ng dating Pangulo at sinekap ng doktor. Maghapon naman sa labas ng airbase ang mga abogado niya. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant. Wala naman. Bandang hapon, ipinadala kay Duterte ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. March 7, inilabas ng ICC pre-trial chamber ang warrant of arrest para sa dating Pangulo. Tinanggap ng pre-trial chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas ang summons mula sa korte. Pero dahil 2019
2019 pa tumiwalag sa Rome Statute ang Pilipinas at hindi na state party ng ICC. Interpol ang nagproseso ng warrant. Dati pa sinabi ng pamahalaan na susunod sila kung idadaan sa Interpol ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center on Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng Law Enforcement Agency, ang PNP, bagay na ipinatupad ng CIDG. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Fadulyon ang nagbasa ng ICC notification. Tiniyak ng punong taga-usig na naayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korteng nag-issue nito. Kay CIDG Chief Torre, humirit ang pamilya ni Duterte na dalhin siya sa ospital. Ang gusto ni Torre sa Villamor Air Base na isagawa ang booking procedure. Pero gusto ng pamilya ni Duterte gawin ito sa ospital. Yes, sir, that's too much. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Sa isang punto, hinila pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang na yung kaso. Ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the status of the person. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.